Magandang araw, magandang hapon mga ka-farmer. Welcome back sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Dito tayo ngayon sa yung topic natin ngayon mga ka-farmer tungkol sa saging, yung pagkukontrol ng sigatuka. Ngayon mag-i-spray tayo ng fungicide, at ito ngayon ang fungicide natin. Ginagamit natin is Mancozeb contact na fungicide mga ka-farmer. Yung katayuan ng saging natin ngayon, so far pa naman, hindi naman inaatake siya ng sigatuka, pero nakapag-leaf pruning ako kahapon dahil panay nga ulan. Buti na lang ngayon is nakahinga, tumigil na yung ulan. Ang nangyari, yung marami yung tinamaan ng leaf rust, at yung black sigatuka na rin. Ito, gaya niyan, hindi ko na lang tinanggal kasi sayang. Hindi naman yan, pag matatamaan yan ng fungicide, hindi na yan gaanong kakalat or aakyat. Ngayon ang ginamit natin is Mancozeb. Ito, higit kalahating balde ito, higit kalahating drum itong balde na to, kasi nasa 120 liters to eh. Tapos yung medyo overdose yung application natin, kasi to, kalahating kilo yung 120 liters. At ang usual na timplada talaga sa isang drum is kalahating kilo, pero sa atin sa isang drum ito, kinalabasan ito nasa 1 kilo na. Pero okay lang, contact din naman to. Tapos nung nakaraang linggo, systemic yung ginamit natin, pero 7 days pa lang na follow up na tayo ng fungicide, dahil nga sa panahon, lalo na yung panahon na ganito, panay ulan, tapos yung lumalamig talaga yung panahon, yan ang nagkakaroon tayo ng problema, atake yung sigatuka. Ayan, may papakita ako mga ka-farmer. Yung kung titingnan nyo, maganda yung dahon, yun, malinis na malinis. Pero dito, puntahan natin. Kung nakikita nyo yung dahon na yan mga ka-farmer, yan ang problema, leaf rust talaga yan. Magkakaano lang yun, pareho lang din naman yun sila ng sigatuka eh, cause of fungus. Kaya yan ang pinakamahirap i-control kumpara sa common na sigatuka mga ka-farmer. Pero sige lang, kasi bumawi din naman yung panahon. Yung program ng pag-spray pag-control ng sigatuka mga ka-farmer, ang maganda, una, mag-systemic kayo. Pwede rin baliktad, contact, kasi lalo na kung active yung fungus, gagamitan nyo ng contact. Halimbawa kung nauna yung contact mga ka-farmer, dapat, lalo na sa ganitong panahon na maulan, 5 days dapat interval na kayo. Pero kung yung panahon normal naman, kahit 7 days pa bago uulitin. Pero kung sakali nauna nyo yung yung systemic, okay, tapos ang klima ganito na tag-ulan, okay lang uulitin nyo 7 to 10 days. Pero kung ang klima normal lang, hindi siya tag-ulan, hindi panay ulan, okay lang siya sa 10 to 15 days bago sundan. Kung contact naman yung isusunod nyo, basta after sa contact 5 to 7 days talaga yan, depende sa klima. Pero kung ang sinundan na pag-spray nyo is systemic, 7 to 10 days, depende rin sa klima, or either 10 to 15 days na nakabase din sa klima, kung tag-ulan ba or tag-init, or depende rin sa infection ng diseases, lalo na itong sigatuka at saka leaf rust. At ang maganda rin na para mas makukontrol nyo yung sigatuka is yung nutrition. Mas matibay kung sagana sa pangangailangan yung tanim. Nandyan yung NPK at saka mga micronutrients na kailangan, yung 16 elements na yan.
na kailangan, essential talaga na kailangan ng tanim, dapat mapupunan talaga yan. Yung ibang mga foliar na mga elemento naman na kailangan ng tanim, makukuha nyo sa foliar. Kung may kakulangan man yung lupa, makukuha nyo sa foliar. Basta huwag kayong makapokus lang dyan sa NPK, tapos babawasan nyo yung huwag panay nitrogen ang sa saging. Kasi pag once na sagana sa nitrogen yung saging, lalo na synthetic na nitrogen, diyan magkakaroon ng problema na talagang aatake talaga yung sigatoka na yan. Magiging vulnerable sa sakit, magiging vulnerable siya laban sa fungus. So dapat ang sa atin minimal lang yung nitrogen. Bagamat yung saging naman matakaw sa nitroheno, pero dapat ibabalanse din natin. Kung gumagamit tayo ng mataas na nitrogen, dapat taasan din natin yung phosphorus at saka yung yung potassium. At saka hindi gaano ina-advise kahit sinong mga nag-a-advise sa saging, mga kaparmer. Most common talaga advices nila NPK lang. Pero sa akin dito mga kaparmer, gumagamit ako ng calcium para mas magiging matitibay pa rin yung cell wall ng ating tanim. At saka yung potassium mga kaparmer, habang wala pa siyang bunga, pinapatibay niya yung katawan ng saging ng tanim natin. Kaya dapat yung nutrition talaga palaging palaging ibuboost natin yung nutrition ng saging para mas matitibay siya at hindi basta-bastang maana sa mga diseases. Okay, yun lang muna update natin mga kaparmer. Sa susunod, kasi nagmangkusib tayo ngayon, sa next natin application either mangkusib pa rin, then pagka next nyan papalit na tayo ng systemic, either bananil or either kigorga or daconil, basta chlorothalonil maganda rin mga kafarmer. Pero pag gagamit kayo ng chlorothalonil, i-less nyo yung, baka may nagbunga na yung saging nyo tapos tatamaan, i-less nyo lang, wag yung masyadong basa kasi nakakasunog yung chlorothalonil ganun lang mga kafarmer. Kasi yun ang systemic na ginagamit ko dito, chlorothalonil. Mas makamura kasi na systemic na yan. Okay, at saka epektibo. Okay, yun lang muna update natin mga kafarmer, kasi mag-i-spray pa tayo hapon na. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.